Hindi makapaniwala si Kara sa narinig niya mula sa mga ito. Dahil dito ay dali-dali siyang umalis at tinawagan si Adamson. Nung una ay ayaw nito sagutin ang mga tawag niya. Kaya minessage na lamang niya ito. Hindi naman nasayang ang oras niya dahil dumating ito sa sinabi niyang lugar. Ano na naman ba ang kailangan mo sa akin, ha, Kara? Kalma, Adamson. Hindi away ang dala ko, kundi isang pasabog. Anong ibig mo sabihin? Gaano ka ba kasigurado na anak mo talaga ang bata? Ano ba sinasabi mo? Galing ako kanina sa kondo mo at sobra akong nabigla sa nalaman ko. Hindi yung pala tunay na anak si Brycel dahil anak ito ni Cholo at ng dati niyang girlfriend na si Roxanne. Imagine, Adamson, isa kang magaling na lawyer tapos naloko ka lamang ng isang Patrice? Ginagamit niya ang bata para hindi mo siya iwan. Adamson, niloloko ka ni Patrice at ni Cholo. Hindi nila ako niloloko dahil alam kong anak ni Cholo si Brycel. At ano naman, kung sakali lokohin ako ni Patrice, at least hindi ibang bata si Brycel dahil kadugo ko siya. Adamson, may ina ang bata at gusto nang makasama ito ni Roxanne. Tapos hinahayaan niyo lang si Patrice ang makasama ng bata? Adamson, abogado ka at alam mong walang karapatan ng Patrice na yon dahil si Roxanne ang higit na may karapatan dahil siya ang tunay na ina. Kung ano man ang problema ng pamilya namin, labas ka na doon dahil iwalay na kayo ni Cholo. Now, kung wala ka nang sasabihin, aalis na ako dahil marami pa akong trabaho na dapat unahin. Nang makaalis si Adamson ay hindi niya maiwasan ang mapabugan ng hangin sa sobrang inis kay Patrice. Sige Patrice, pagbibigyan kita ngayon, pero bukas pagbalik ko dito, isasama ko ng anak ko. Hindi na nila napigilan ni Cholo ang pagmarcha nito palabas ng pintuan. Cholo, natatakot ako. Hindi ko kaya malayo kay Brycel, ikakamatay ko yun. Don't worry, Patrice. Ako ang bahala. Promise ko sa'yo, hindi mawawala sa atin si Brycel dahil ikaw lang ang pwede niyang kilalanin na ina at wala nang iba pa. Dahil sa mga sinabi ni Cholo ay nayakap na lamang niya ito na mahigpit bilang pasasalamat. At yun ang tagpo na abutan ni Adamson. Dahil sa tagpong naabutan ay hindi na lamang niya tinuloy ang pagpasok ng unit niya. Umakyat na lamang siya sa rooftop para magpahangin. Samantala, isang hindi inaasahan na bisita ang nadatnan ni Roxanne pagka-uwi niya ng bahay. Finally, at dumating ka na rin, Roxanne. Kanina pa ako nag-aantay sa'yo dito. Bakit ka nandito? Anong kailangan mo sa akin? Roxanne, kalma. Isa-isa lang ang tanong at sasagutin ko lahat ng tanong mo. Wala akong kailangan sa'yo dahil ikaw ang may kailangan sa akin, Roxanne. Excuse me? Alam kong gusto mo na makasama ang anak mo at alam ko nasa pangangalaga ito ni Patrice. Paano mo nalaman ang bagay na yan? Hindi mo na kailangan pang malaman. Nandito ako para tulungan kang kunin ang anak mo kay Patrice. Talaga? Tutulungan mo ako? Pero bakit? Anong kapalit? Walang kapalit, Roxanne. Sabihin na lang natin na pareho tayo ng gusto. Ang mabawi ang mga taong mahal at pag-aari natin. Si Adamson ba ang tinutukoy mo? Yes, my dear. Sige, Kara. Magtulungan tayo na mabawi ang mga pag-aari natin. Kinagabihan, nagtaka si Patrice kung bakit hindi sila sinabayan kumain ni Adamson, samantalang maaga naman itong umuwi. Ni hindi rin ito lumabas ng kwarto para kumain. Nagpasya siyang dalhan na lamang ito ng pagkain sa kwarto, pero wala ito doon. Tanging lagaslas ng tubig ang kanyang naririnig. Nilapag niya sa table na nandoon ang pagkain at nagpasya lalabas na. Nang bumukas ang pintuan ng banyo at niluwa doon ang bagong ligong si Adamson. Hindi niya alam kung anong gagawin at kung saan titingin dahil nakahubad ito at tanging tuwalya lamang ang nagsisilbing takip ng katawan nito. Diyos ko po Lord, first time ko makakita ng lalaking nakatuwalya lamang sa tanang buhay ko. Sorry Lord, pero virgin pa mga mata ko. Anong ginagawa mo, Patrice? Kwan, nakatingin sa'yo. Nakatayo, bakit? Pagkaman kinakabahan, ay kailangan niyang kumilos ng normal sa harapan ni Adamson para hindi siya nito mabuko na nakatingin talaga siya sa mga pandesal nito. I mean, bakit ka nandito sa kwarto? Akala ko kasi pinapatulog mo na si Brycel. Yun ba? Kasi dinalahan kita ng hapunan, hindi ka kasi lumabas kanina para kumain. Bakit? Nag-aalala ka ba sa akin, Patrice? Oo naman, syempre, kasi tito ka ni Brycel. At saka nandito tayo sa isang kondo. So kailangan alagaan natin ng isa't isa. Paano kung hindi ako naging tito ni Brycel? Mag-aalala ka ba sa akin?
Oo naman. Talaga? Bakit? Sige na, lalabas muna ako. Magbihis ka na at kumain. Pero hindi pa man siya tuluyang nakakalabas ng pintuan nang hawakan nito ang kamay niya. Nakaramdam siya ng kakaibang init. Init na nagmumula sa kamay nito nakahawak sa kanya. Pakiramdam niya anytime ay makukuryente na siya sa sobrang init na hatid nito sa kanya. Bakit? Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko sa'yo. Ha? Bakit? Ano bang tanong mo sa akin? Sabi ko, kung hindi ba ako naging tito ni Brycel, ay mag-aalala ka pa rin ba sa akin? Kailangan ko pa bang sagutin yan? Yes, answer me. Oo, dahil asawa kita. Really? Oo. Kung tinuturong mo talaga akong asawa, Patrice, bakit nakikipagyakapan ka pa kay Cholo kanina? Yakap na kaibigan lang yon at pasasalamat lang yon, walang mali siya doon. Sa nakita ko kanina, parang hindi eh. Ano bang gusto mo sabihin ha? Never mind, lumabas ka na at dalhin mo na yung pagkain. Wala siyang nagawa nang talikuran siya nito at humarap sa closet para maghanap ng mga damit. Kinuha na lamang niya ang tray na may lamang pagkain saka lumabas ng kwarto. Ano ba problema na lalaking yun? Ang weird niya ngayon ah. 11:00 na nang pumasok siya ng kwarto. Sinadya talaga niya magtagal sa kwarto ni Brycel. Para pagpasok niya ay tulog na si Adamson. Pero nagkamali siya dahil gising pa ito. Nakahiga ito habang nagtitipa sa laptop nito. Alanganin siyang pumasok at umupo sa kabilang side ng kama. Ni hindi man lang siya nito pinansin. Pakiramdam niya tuloy ay isa siyang invisible na mga sandaling yon. Anak, Brycel, may sasabihin akong mahalagang bagay sa'yo. Alam ko sa ngayon ay mahihirapan kang intindihin ito. Pero gusto ko tong maintindihan mo ng paunti-unti. Ano po ba yon, Mama? Anak, dumating na kasi ang totoong mama mo at gusto ko na niyang makasama dahil sobra ka na niyang na-miss. Di po ba kayo po ang mama ko? Ganito kasi yun, anak. Si Mama Roxanne, siya nagsilang sa'yo dito sa mundo at galing ka sa tiyan niya. Eh kayo po, ano po kita? Mama mo rin ako. Ako ang nag-alaga sa'yo simula na lumabas ka sa tiyan ni Mama Roxanne at mahal na mahal kita, anak ko. Ibig sabihin po, Mama, dalawa kayong mama ko? Parang ganun na nga, anak. Mamaya pupunta dito si Mama Roxanne mo. Gusto ko yakapin mo siya na mahigpit. Tapos gusto kong maging mabait ka din sa kanya. Dahil mama mo siya. Pwede ba yun, anak ko? Sige po, Mama. Salamat, anak. Niyakap niya ito na mahigpit dahil baka yun na ang huling pagkakataon na mayayakap niya ito. Masakit man sa kanya ay wala siyang magagawa dahil wala siyang karapatan sa bata. Kinatanghalian ay dumating nga si Roxanne at tulad ng napag-usapan ay hinarap na niya dito si Brycel. Anak ko? Kayo po ba si Mama Roxanne ko? Yes, baby. Ako nga Mama Roxanne mo. Hindi na napigilan ni Roxanne ang maiyak habang yakap-yakap ang anak na matagal na nawali sa kanya. Ang tagal kong inantay ang pagkakataong ito na mayakap ka, anak ko. Patawarin mo si Mami ha? Promise, babawi ako sa'yo at hindi na tayo magkakahiwalay pa kahit kailan. Talaga po, Mami Roxanne? Hindi na po kayo aalis? Hindi niyo na po ako iiwan? Oo, anak. Promise ko yan sa'yo. Ilang minuto magkayakap ang mag-inang Roxanne at Brycel. Habang siya naman ay hindi niya maiwasang tumulo ang kanyang mga luha na kanina pa niya pinipigilan. Ganito pala kasakit. Kahit na hindi ko siya tunay na anak, ang marinig na may ibang mami siyang tinatawag. Napakasakit. Diyos ko, kaya ko ba talaga mawala sa akin si Brycel? Sasama ka na sa akin, anak, ha? Doon ka natitira sa house ni Mami, ha? Pero paano po si mama ko? Anak, alam na ito ng mama mo, kaya payag ka na. Sige na, please. Pero Mami Roxanne, dapat po kasama natin ang mama ko kasi malulungkot po ako pag wala si Mama. Nandito ako, anak, at ako ang bahala sa'yo. Promise, hindi ka malulungkot doon dahil marami akong mga toys na binili sa'yo. Tapos papasyal kita kahit saan mo gusto. Sige po, pero magpapaalam po muna ako kay Mama. Sure, baby? Mama, sabi po ni Mami Roxanne, sasama daw po ako sa house niya. Tapos doon na daw po ako titira. Totoo po ba yon? Oo, anak. Dahil matagal kayo nagkalayo ng Mami Roxanne mo, kaya kailangan niyong bumawi sa isa't isa.
Huwag kang mag-alala. Pag mamiss mo ko, tawagan mo lang ako, ha? Sige po, Mama. Pero sad po ako kasi hindi po kita kasama doon. Huwag ka na malungkot, anak. Dahil pag malungkot ka, ay malungkot din ako. Dapat maging happy ka kasi kasama mo na ang Mami Roxanne mo. Paano ka po dito? Pati po si Tito. Okay lang kami. Kaya namin to. Basta huwag mong kakalimutan ng mga tinuro ko sa'yo, ha? Opo, Mama. Salamat, Patrice. Sa lahat-lahat. Alam ko malaking utang na loob ko sa'yo. Pero naiintindihan mo naman ako, di ba? Naiintindihan kita, Roxanne. Ikaw nang bahala kay Brycel. At sana wag mo akong pagbawalan na makita siya. Please? Okay, Patrice. Pero pwede bang wag muna ngayon? Hayaan mo muna kami magkasama at magkapalagayan ng loob. Kasi kung makikita ka niya lagi, paano kung mapapalapit sa anak ko? Alam ko na mahal ka ni Brycel at ramdam ko yon. Kaya sana hayaan mo muna kami. Please? Mahirap man ang hinihiling sa kanya ni Roxanne ay kinailangan niyang pumayag. Dahil tama naman ito at isa pa, ito ang tunay niyang ina. Malungkot niyang hinatid ang mga ito sa sasakyan at nang mawala ito sa paningin niya ay saka siya bumalik ng kondo. Iyak siya ng iyak habang yakap-yakap ang mga damit ni Brycel. Pati ang una nito ay niyakap din niya. Nang maramdaman niyang wala ng mga luhang pumapatak sa kanyang mga mata ay tinawagan niya si Laika. Alam ko, Patrice, masakit sa'yo pero siyang ina at karapatan niyang kunin ang anak niya sa'yo. Andun na tayo, Laika. Pero ang sakit-sakit dito sa dibdib ko. Alam mo naman kung gaano ko kamahal si Brycel. Mahal na mahal ko siya nang masigit pa sa buhay ko. At ngayon na wala na siya, paano na ako ngayon? Bakit hindi ka nalang magpabuntis para magkaanak ka na sarili mo, yung galing talaga sa'yo? Nagpapatawa ka ba, ha, Laika? Wala nga akong boyfriend tapos magpapabuntis ako? Kanino naman? Madali lang ang sagot dyan, Patrice. Ano? Pumunta ka sa bar. Doon, maraming mga lalaki. Di ako marami magkakagusto sa'yo dahil maganda ka. Hindi ka naman nakakatulong, Laika eh. Ginawa mo pa akong bayarang babae. Sige, kung ayaw mo doon, edi bakit hindi na lang kay Cholo? Total, siya naman ang ama ni Brycel. Pag nagkataon, nabigyan mo pa ng kapatid si Brycel at saka single na ngayon si Cholo, di ba? Oo. Oh, yun naman pala. Ano pang inaantay mo? Akitin mo na si Cholo. Ayoko nga. Bakit naman? Ang pangit kasi ng gusto mong gawin ko. Gusto ko kung ibibigay ko man ang sarili ko ay doon sa lalaking mahal ko at mahal ako. Eh anak lang naman ang gusto mo, di ba? Ay naku, tama na nga, hindi ka nakakatulong sa akin. Pumunta ka dito, samahan mo akong uminom. Naku, sorry Patrice, overtime ako mamaya. Saka bakit ka naman iinom? Oo, iinom ako para pansamantala kong makalimutan ng lungkot na nararamdaman ko ngayon. Pero kung hindi ka pwede, edi ako na lang mag-isa. At yun nga ang ginawa niya. Hindi pa man niya nauubos ang isang beer ay umiikot na ang kanyang paningin. Anong ginagawa mo, Patrice? Bakit ka umiinom? Andito ka na pala, Adamson. Pasensya na ha kung umiinom ako ngayon kasi ang lungkot-lungkot ko. What happened? Kinuha na ni Roxanne si Brycel. Hindi na nga niya napigilan ng umiyak. Dala ng sakit at lungkot na nadarama. Pero may mga bisig na yumakap sa kanya at nakikidalamhati sa kalungkutan niya. It's okay. Gagawin ko ang lahat para hindi mailayo sa atin si Brycel. Kaya tahan na. Talaga, Adamson? Yes, trust me. Gagawin ko lahat para sumaya ka, Patrice. Salamat, Adamson. Hindi maiwasan ni Adamson na mapangiti. Dahil sa kalagayan nila ni Patrice, nakayakap pa rin ito sa kanya. At sisinghot-singhot na parang bata. Nang kumalas ito sa pagkakayakap sa kanya, ay halos magtama ang mga mata nila. Hindi niya napigilan na hawiin ang mga buhok na nakakalat sa mukha nito. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Maganda ba ako, Adamson? Anong klaseng tanong yan, Patrice? Sagutin mo lang, huwag ka na magtanong, okay? Ba't galit ka? Ikaw kasi, hindi mo sinasagot tanong ko. Siguro hindi ka nagagandahan sa akin, no? No, hindi naman sa ganon, Patrice. Nagulat lang ako sa tanong mo. Kalimutan mo na lang yung tanong ko sa'yo. Samahan mo na lang akong uminom, pwede ba? Sure. Sinamahan nga siyang uminom ni Adamson. Ang akala niya ay hindi ito iinom at papanoorin lang siya. Pero nagkamali siya.
dahil binuksan nito ang mga alak na nandoon sa katinungga. Lasing na ata ako, Adamson. Umiikot ng paningin ko. Iba na nakikita ko. Bakit? Ano ba nakikita mo? Bakit parang ang gwapo mo ngayon? Tapos yung labi mo, parang ang sarap hawakan. Ngayon lasing ka lang ba, Patrice? Hindi mo ba napapansin na gwapo ako araw-araw? Alam ko naman yon. Pero parang ngayon, parang iba eh. O dahil lasing lang talaga ako. Maybe. Halika na, hatid na kita sa kwarto. Inalalayan niya itong tumayo at pumasok ng kwarto. Pero pagdating nila ng kwarto, ay agad itong humiga. Saka siya nito hinila. At dahil hindi niya inaasahan ang gagawin nito, kaya bumagsak siya sa katawan nito. Kulang na lang ay magkadikit ang kanila mga labi. Hindi may paliwanag ni Patrice ang kanyang nararamdaman ng mga sandaling yon, habang nasa ibabaw niya si Adamson. Alam niyang lasing siya. Kaya yun siguro ang dahilan kung bakit nagiinit ang kanyang buong katawan. Kitang-kita niya, natitig sa kanya si Adamson. Kung ice cream nga lang siya, ay baka kanina pa siya natunaw sa mga titig nito. Diyos ko, bakit ganito siya makatingin sa akin? Gusto kaya niya akong halikan? Bigla niya naalala ang mga pinagsasabi sa kanya ng kaibigan niya kanina. Hindi pwede. Dahil sa lalaking mahal ko lang ipagkakaloob ang sarili ko, hindi sa kung sino-sino lang. Gusto niyang itulak ito, pero dala ng kalasingan ay parang wala siya lakas na itulak ito. Patrice, tawag nito sa pangalan niya. Bakit? Pwede ba kitang halikan? Bakit? Please. Hindi pa man siya nakakasagot ay naramdaman na lamang niya ang mga labi nito sa mga labi niya. Gusto niyang pigilan ito pero hindi niya magawa dahil kahit ayaw ng utak niya, pero gusto naman ng katawan niya ang ginagawa nito. Banayad ang mga halik na pinagkakaloob sa kanya ni Adamson at sino siya para hindi madarang. Kung kanina ay ayaw niya itong tugunin, ngayon ay tinutugon na niya ang bawat mga halik nito sa kanya. Diyos ko, bahala na kayo kung anong kahihinatnan nitong pinanggagawa namin ngayon.